pinaka kawatan. Itong administrasyon na ito. Grabe, sulit na pagnanakaw. Bilyon-bilyon. Ang pira, itanungin kayo, kung Marcos administration, kawatan, yes or no? Ang sagot no, no. Di ba? Sumagot tayo no. Wala kayo sa katotohanan? O tangalan nyo talaga kayo? Yeah. Mahirap magtagapin ang katotohanan na itong administrasyon na ito ang pinakapalpak at pinakakawatan. No? Kaya tinatawag yung kasi nga nakikita. Ay true. Maraming kawatan sa administrasyon ni Marcos. Isa na dyan, si Sara Duterte. Isa na dyan, yung mga alipores niya, kagaya ni Bong Revilla, kagaya ni Chis Escudero, kagaya ni Jinggoy Estrada, na pinalabas ng tatay mo. Tatay niyong karton. Walang nagkakaila. May pagnanakaw na nangyayari sa administrasyon ni BBM. At lahat ito ay kagagawan ng mga alipores ni Duterte. Why kamo? Nangopyang mangyan sa tatay niyong karton na buong akala ninyo nung naitatagang unity ay isusulong din ni BBM ang style ng tatay niyong karton sa pagnanakaw. Balikan natin ang nakaraan. Patunay na sa panahon ng tatay niyong karton na may nararamdaman at alam niya na may mga pangungurap sa administrasyon niya, pero siya mismo ang nagbabara na hindi ito kailanman bibigyang pansin. Naalala mo ba ang issue ng Farmally na siya mismo ang nagsasabi na kung kayo man ay ipapatawag ng Kongreso in aid of legislation sa investigasyong iyon, ay huwag kayong magsipagpunta. But look at now, tinasabi ninyo na ang administrasyon ni BBM na may pagnanakaw na kagagawan ng mga kupunan, ng galing sa kupunan ng mga Duterte, kahit papano may ina-address at may nakulong. Kung sinasabi nyo ano yung patunay para sabihing hindi nagnanakaw si Sara Duterte, alalahanin mo ulit at sana mailagay dyan sa kapiranggot mong utak na hindi naman sana na palyado pinipilit mo pa rin isulong that Article 217 ng ating revised penal code ay naglalayon na merong presumption of malversation. At ang pinaka-importante bit pa dito, na pag ikaw ay public official at ikaw ay inaakusahan ng nagkamal ka ng pera ng kaban ng bayan, ay hindi ang burden of proof manggagaling sa nag-akusa, kundi ito ay babaliktad, lilipat doon sa inaakusahan dahil ikaw ay isang public official. Sasabihin nyo na naman, may jurisprudence yan, bruha, that the burden of proof lies to the one who accuses. That's so wrong. Sa sistema, kapag ikaw ay isang public official. Sa sitwasyon ni Sara Duterte na tinatanong siya sa kanyang irregularidad at nalirelisan siya ng notice of disallowance, 73 million doon sa 125 million na nirelease sa kanya na nilustay niya for 11 days, burden of proof lies kay Sara Duterte. At sasabihin ninyo, sumagot na siya sa COA. Meron na ngang chauvinist ek-ek. Now, ibalik ko sa iyo ang tanong at huwag kang magmagaling. Dahil ang usapan dito,
kung ikaw ba ay cleared na sa iyong accountabilities, like what is happening, kung ano mang pangyayari, meron ng normal na korte, na kung ikaw ay absuelto na sa inaakusa sa iyo, kukuha ka ng court clearance. Ikaw ang magsasabi na cleared na ako, mga inquiry kayo. So, dapat yan ang ginawa ni Sarah. Just what Lenny did nung nagkaroon siya ng notice of disallowance, na kumuha siya ng legal counsel outside na hindi siya nagpaalam. But she was given ng kinuha ng COA ang kanyang kasagutan in just less than 6 months. Ang Sara Duterte nyo, lumagpas na ang February 9 sa taong to. Na para ipakita niya sa buong mundo na cleared na siya dyan sa tinatanong ng COA na 73 million. Kung gusto mong alalahanin at kung gusto mong i-clear si Sarah na hindi niya magawa-gawa, kumatok ka sa COA. Dahil sa part namin, ginawa na ni Joey Patibao, Ate Guard at JP. Nangatok na sila sa COA. Dagdagan pa natin yung mga magnanakaw sa administrasyon ni BBM. Baka gusto mong i-check ano na ang nangyari kay Marcoleta sa kaniyang 10 days na binigay na Shocos memo na kailangang sagutin, na dapat December 5 sumagot na siya dahil November 24 ito ini-release ni George Garcia. So 10 days ang binigay sa kanya. Naniniwala ako na humingi siya ng extension. Then ang extension niya, kung ilan yung normal na araw para ibinigay sa kanya to address and to answer the Shocos memo, normal lang din yon, na ganun din araw ang extension. So ang extension nun, ang pinakamatagal ay December 15. Anong petsa na ngayon? Yan tayo, puro kayo patunay. Sasabihin nyo, bilyon ang nawala kay BBM, trilyon. Walang kumakaila. Dahil kagagawan yan, mostly, ng mga poon na galing sa tatay nyo, mga alipores ng tatay nyo karton. Bye!